Hindi raw ino-authenticate ni Sec Vince Dizon ang mga papeles at dokumentong prinisintahan ni Leandro Leviste. Philippine Solar Boy. Yan. Yan yung burden mo ngayon, Leandro Leviste. Ang verification ng files at documents na hawak mo. Sino magve-vet at magve-verify niyan? Wala na si Yusek Cabral. Si Sec Vince naman tinatanggi na yan. Tapos may issue ka pa ngayon na nagpumilit kang pumasok sa opisina ni Yusek Cabral at kunin yung mga files. Dala po mo mga raw sarili mong USB, di ba? Tsaka nagtataka ako, ba't parang napaka-selective ng mga pinipresenta at pinapakita mong mga numero? Nasaan yung 1 billion ni Sara? Nasaan yung 764.6 ni Pulong? Meron pa nga raw kay Harry Roque. Nasaan yung mga yon? Dapat hawak mo yun, di ba? Ba't di mo pinapakita? May naniningil na ba ng utang na loob? O nagbabayad kang kusa ng utang na loob? Ano ba talaga, Leandro? Kasi kung si Kiko Barsaga medyo mild ang tama, sa'yo medyo malala na ata di ba? Promil kid ka pa naman. Pero didiinan ko lang sa dokumentong hawak mo, dapat naandyan din ang 1 billion ni Sara, 764.6 million ni Pulong, at yung kay Harry Roque. Nasaan yun? Ba't di mo pinapakita? Kasi hanggang ngayon, ang basa ko dyan, diversionary tactic, Duterte machinery, ang may pakana. At again, puro ingay lang. Pero, sir, pwede ba akong magbigay ng isang pangalan? Well, go ahead. Maliban sa yung nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito, over the weekend kasi, may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro isa publiko ang listahan? Ang sagot dyan na banggit ko na kanina, pero yung isa is ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso, pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Si Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Ito pong dalawang line items, 75 million pesos each, were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, at a winning price of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget. And this same company, Bicol Gold Rock, has cornered the majority of projects like this in this area. Kaya just to give that one little example, kasi nanawagan naman si Kong Redon na ilabas ang listahan, pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Party List ay nag-submit ng 150 million pesos road project sa Camsur, at pwede natin tingnan kung may kaugnayan ang Bicol Saro Party List sa Bicol Gold Rock na contractor. Okay, but I'd like to remind the good gentleman from Batangas that Mr. Redon assumed run for Bicol Saro Party List only this 2025 elections as the first nominee. Yes. Ito pong sinasabi niyong budget na 2025, ang presumption po dito, binuo ito noong 2024 pa po. No? Ibig sabihin, noong 19th Congress. So, most likely, that time, iba pa po ang kinatawan ng Bicol Saro. Just to put it in the right perspective po, Congressman. No, ibig sabihin nung 19th Congress. So, most likely that time, iba pa po ang kinatawan ng Bicol Saro. Just to put it in the right perspective po, Congressman. Yes, sir. At yung mga insertions naman ng party list ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya Okay. ako po, I agree with you. Yes, sir. At yung mga insertions naman ng party list ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya ako Okay. po, I agree with you. Pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Alam mo ba, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay tinawag na President Leandro Leviste. Si Congressman Leandro Legarda Leviste. Matagal na itong video, halina't panoorin. Dora Loren, may kandidato na ako ng presidente. 2022. The
Does it sound nice, President Leandro Leviste?